Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa YouTube channel. At marami natatanong kung sa dekadang lumipas, ano ba talaga ang kaligtasan, sa anong paraan ililigtas ng Diyos ang tao? Kasi hanggang ngayon, hindi mamamatay-matay na isyu ng kaligtasan kasi dalawa lang. Sa side ng Diyos, ang kaligtasan, biyaya. Ibig sabihin, ang tao, beneficiary lamang ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang plano ng Diyos na sa eternity past, ipadala niya ang kanyang anak sa sanlibutan para iligtas ang tao sa sangkatauhan. So ang pamaraan na yan, doon nakafocus sa cross of Calvary, na may taong ipinako doon sa cross na in the form of mystery, He is God in the flesh. Siya yung Diyos na nagkatawang tao in the person of Jesus Christ. So, dahil yun ang plano ng Diyos Ama na ipadala ang kanyang anak sa cross para mamatay doon as being sacrifice sa humanity, at ang sino mang sumampalataya sa kanya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi ang John 3:16, very familiar na verse na yan, ng tao maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Yun ang assurance. Diba? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, kahit sino, walang racial discrimination ang kaligtasan para sa Pilipino, Hapon, Kastila, Amerikano, Afrikano, lahat ng tao, as long as isa kang makasalanan, parte ka sa plano ng Diyos na ililigtas, at ang kaligtasan na yan, doon nakafocus sa kanyang kamatayan sa cross of Calvary. So ang sino mang sumampalataya ayon sa kanya, that whosoever believeth in Him, kay Christ, should not perish but have everlasting life. So, ang promise ng Diyos ng sino mang sumampalataya kay Kristo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang promise. So yan ay grace. Beneficiaryo ka ng kaligtasan na inihanda ng Diyos from all eternity kapag ikaw ang sumampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas. Kumbaga sa birthday, ang Diyos nagkaroon ng paghahanda, mga pagkain, inibitahan ka, ang dumating, kumain, busog, ang hindi dumating, di ayaw nilang pumunta, gutom siyempre, hindi sila nakaranas ng biyaya na inihanda ng Diyos sa pamamagitan ng salo-salo. Yan ang kaligtasan na grace, biyaya ng Diyos. So, sa tao naman, laging failure ang mindset ng tao pagdating sa kaligtasan. Kasi ang tao, naghahanap ng kanyang embossment sa kanyang ego. Gusto niya, maligtas siya sa kanyang mga gawang mabuti. So ang credit and glory mapupunta sa tao. Kasi magyayabang yan sa eternity na kaya siya napunta sa langit, kaya siya naligtas dahil sa kanyang mabubuting gawa. So magkakaroon ng VIP ang kanyang pag-iisip na iba sa lahat. Whereas ang Panginoon iniligtas ka ayon sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 na nakasulat doon, for by grace are you saved. Ayun na naka-ikot natin yan sa screen. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So clear yan na ang kaligtasan is by grace, biyaya. Diba? Ang kaligtasan, hindi siya salary, hindi sa sweldo, na sa isang buwan, magtrabaho ka ng magtrabaho, pagkatapos, pitsa 30, bibigyan ka ng sweldo, bayad doon sa trabaho mo. Hindi ganoon ang kaligtasan. Ang kaligtasan, biyaya. Kumbaga, sa araw na to, punong-puno ka ng problema, wala ka nang mapuntahan, maraming bayarin sa kuryente,
sa tubig, sa pagkain, problemahin pa mamaya. Then biglang may bumisita sa iyong isang kaibigan, binigyan ka ng 10K, 10,000. Tinanggap mo naman. Yan ang biyaya, kaligtasan. So nagkaroon ka ng 10K dahil tinanggap mo ang ibinigay sa iyo ng iyong kaibigan para sa iyo. Tulong sa mga alalahanin mo sa buhay. Yan ang kaligtasan ng Diyos. Binigyan ka ng Diyos ng kaligtasan in condition sa pagsampalataya kay Kristo sa kanyang ginawa at pagtanggap sa kanya bilang tagapagligtas. Kinikilala mo siya na iyong personal Savior. Yun ang sabi ng Diyos according kay Paul sa Ephesians 2 verse 8 to 9. Kaysa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, and that not of yourselves. Di ba maliwanag? Hindi ito sa iyo. Hindi ito sa sarili mong, sa Bisaya pa, paningkamot, sa Ilonggo, paninguha. Hindi ito sa iyong kalooban na pagtitiis, paggawa ng mabuti, at lalo na hindi ito sa sarili mo ambisyon, kundi tumanggap ka kay Kristo na iyong tagapagligtas. At ang very clear, maganda dito sa Ephesians 2 verse 8 to 9, is it is the gift of God, ayon dyan nakasulat. Regalo ng Diyos. So, mayroon bang regalo na pinaghirapan mo? Nakaranas ka ba na nagkaroon ka ng birthday, binigyan ka ng regalo? Ang regalo ba yan? Pinaghirapan mo yan? Hindi. Regalo yan. Magiging sa'yo ang regalo pag tinanggap mo. Kasi common sense naman talaga yan na ang regalo, magiging sa'yo yan pag tinanggap mo kahit anong bigay ng regalo sa'yo. Kung hindi mo naman tatanggapin, hindi ka naman pipilitin na nagbigay. Kasi ang regalo ng Diyos para sa lahat ng mga ibig maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. And then sinasabi dito, ito ang pinaka-brutal na defense sa mga naniniwala ng kaligtasan by works. Sinabi ng Ephesians 2 verse 9, not of works, lest any man should boast. Di ba? Maliwanag yan eh. Kaya ang tao talaga, hindi siya pwedeng gumawa ng doktrina na maliligtas siya sa kanyang mabubuting gawa, sa kanyang sariling mga gawa para maligtas siya, kasi maliwanag dyan na not of works, hindi sa mga gawa, lest any man should boast. Yun naman talaga yun. Yun ang papuntahan kapag ang tao may doktrina na maliligtas ka sa mabubuting gawa. Ang ending nun, maghambog yan. Ang ending nun, magano siya, ang tawag nun, magtinikal, magyayabang, kumbaga, sa Tagalog pa. So, walang papuntahan kapag ang tao nag-promote ng kaligtasan by works. Ang ending nun, kayabangan ng lahat. So parang tao hindi magyabang. Ang kaligtasan is by grace alone, through believing in Jesus Christ. Kaya may kasabihan, sola fide, sola gratia, sole Deo gloria. Yun ang sinabi ng theologian. Nang ibig sabihin, by faith alone, by grace alone, to God be the glory alone. Amen?